Happy New Year sa lahat. Meron po akong i-share ngayon pong gabi kasi katatapos lang ng alauna na ng gabi. Alauna 13. Yan. Yan sa alauna 13 ay meron po akong i-share ngayong gabi. Ito po ay makikita sa Titus chapter 3 verse 7. Sabi dito, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Yun ang English. Anong sabi? That being justified. Justified po. Tayo po ay justified. Inaring ganap. Ganap na po tayo. Kailan nangyari yan? Nung sampalatayaan po natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at personal nating tagapagligtas. You are justified sa Diyos. Justified na tayo sa Panginoong Jesus. Justified na tayo sa harap ng Diyos, Ama. Dahil kay Kristo. Sabi niyan, inaring ganap. Justified. Sa Greek po, ang justified is aorist tense. Hindi lamang po past tense. Past tense sa English, sa Greek po, aorist tense. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Nung sumampalataya ka na, justified ka na. At simula doon, justified ka na forever. Nagpapatuloy yun. Kasi past tense eh. Pag ibig sabihin ng aorist tense ay kung kailan mo natanggap mo ang justification na mula sa Diyos, simula noon, at nagpapatuloy yun hanggang ngayon habang buhay ka, at hanggang sa eternal, justified ka sa harap ng Diyos. Yan po tinatawag na justification by faith. Kaya sabi niya, that being justified by His, grace, biyaya. Na-justified tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At yung tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo, ano yung biyaya doon sa krus ng Kalbaryo? Biyaya ng kaligtasan, forever. Biyaya ng kabanalan, forever. Hindi po positional, forever yun. Kasi nang matanggap natin ang Panginoong Hesus at ang kabanalang yun ay forever na yun. Justified ka na. Sanctified ka na forever. Dahil po doon sa finished work ng Panginoong Hesus. Wala ka nang posisyonan kasi tingnan natin yung Hebrew chapter 10 verse Hebrew chapter 10 verse ano ba yun? 10? Ata yan. Hebrew 10:10. Tingnan ko nga. 10:10. Yes, tama. Ang sabi dito, by the which will we are sanctified. Aorist tense din. Past tense sa Greek, aorist tense. Pagka aorist tense po is simula po ng maging banal ka at nagpapatuloy na yung pagkabanalan na yun. Forever, wala kang puposisyonan. Ano nga posisyon? Simula po na maging banal ka, forever ka ng banal. Wala ka nang puposisyonan. Dito sa lupa, banal ka na sa harap ng Diyos. Ang tingin ng Diyos sa atin, banal na. Bagamat hindi tayo banal sa harap ng tao kasi tayo ay nasa lamang, nagkakasala pa. Pero may text na nagsabi na sapagkat ako'y banal, magpakabanal kayo. Oo, saan tayo magpakabanal? Sa harap po ng tao. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat yun ang katawagan ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10, doon tayo dapat itinalaga sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Yun po ang kabanalan. Hindi po yung banal ka tapos hindi ka naman nakikitaan ng kabanalan. Lagi kang nagkipag-away, kabanalan ba yun? Lagi kang galit,
Anong kabanalan doon? Kaya yung kabanalan po na binabanggit. Dito po sa Hebrew 10:10, ang kabanalan diyan, minsan lang, forever na. Yun po dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nasumampalataya tayo. Tayo banal na forever. Yun po ang biyaya. Hindi biyaya. Meron kasi nagtuturo na half-half ang grace, biyaya. Ang grace nila may halong gawa, may halong pagsunod sa kautusan. Hindi po yung grace. Grace-gracean ang tawag doon. Ang tunay na grace ay yung finished work lang, yung tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag ni Apostol Pablo dyan, the gospel of God's grace. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga gawa, 20:24. Yung pa ang ibig sabihin nun. Sabi dyan. Then, yung biyaya po, biyaya ng kaligtasan forever, biyaya ng kabanalan forever, biyaya ng kapatawaran forever din. O yun po ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang dapat nating tanggapin. Kasi sabi ng iba, tanggapin mo si Kristo. Anong tatanggapin mo kay Kristo? Sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na forever. Pero ano ang tatanggapin mo pa sa Panginoon? Kasi may natuturo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at personal mo tagapagligtas. Tama naman yun. Kailan ano ang tatanggapin natin kay Kristo? Tatanggapin natin yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siya po nabugbog, nasugatan para tayo gumaling sa ating mga sakit at karamdaman. Dapat natin yung paniwalaan. Nabuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Magpakailanman dapat natin yun tanggapin. Pero ang iba ayaw nilang tanggapin nun kasi sa kanila ay kalukuhan yun. Kalukuhan yun sa mga napapahamak, pero sa mga ligtas, kapangyarihan ng Diyos yun ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Pero sa iba, kalukuhan yun. Pinatawad ka forever. Forever nga yan. Nagkakasala ka pa. Forever nga eh. Forever nga eh. Sabi ng Diyos. Iba't piniperipit mo. Yung mga perverted ganon. Sinabi ng Diyos forever. Ipa-pervert nila. Hindi yung forever. Kailangan i-maintain mo sa gawa. Kasi hindi sapat yung biyaya. Hindi ba sapat ang biyaya ng Diyos? Sapat na ang biyaya ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na kanyang ginawa at binigay sa atin. Sasampalatayaan na lang natin. Okay, yan po ang biyaya na binabanggit doon sa Titus chapter 3 verse 7. The grace. Yung po ang grace of God. Si Kristo. Ano yan? Finished work na biyaya ng Panginoon. Kaligtasan forever. Sumampalataya, kaligtas ka na forever. Ano pa yung biyaya? Biyaya ng kapatawaran. Forever. Binigay sa atin ng Diyos ng kapatawaran. Biyaya ng kabanalan. Forever din. Lahat po yung forever. At mayroon dalawang journey. Yung biyaya ng kagalingan. At yung biyaya ng pagunlad sa buhay. Binigay yan ng Panginoong Hesus. Ay ng Diyos sa atin. Yun ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na dapat nating tanggapin at sampalatayaan. Diba? Tatanggapin na lang natin yun. Yun ang tatanggapin natin kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sampalatayaan natin yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay, yun lamang po at salamat.